Sa nakaraang video, nakita natin ang bida na si Prince Errol na bumalik sa slave market upang bumili ng 5,000 slaves na pandagdag sa kanilang mga soldiers. At wise decision nga ito dahil saktong may dumating na mga kaaway sa Fahilia upang sirain sana ang factory pero lingid sa kanilang akala na 200 lang ang soldiers doon. Di nila inasahan na mambush sila dahil napapaligiran pala ng mga sundalo ang lugar. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panunood. Balik sa kwento, tila napuyat ang bida dahil naputol ang tulog niya dahil sa mga intruders kagabi. Ang mga nahuli ay in-interrogate at binigyan ng karapatang parusa na naayon sa kanilang nagawa. Marahil ay mamumuhay na sila bilang slaves hanggang sa mawala sila. Wala daw silang nakuhang kahit na anong impormasyon mula sa kanila dahil tila hindi nila talaga kilala ang kliyenteng kumuha sa kanila. Although, alam naman nating ang Reyna iyon. Pero for now, sinettle na muna nila ang kaso. Change topic. Tungkol naman daw sa sitwasyon nila financially. Tila naayos na nila ito at wala na muna silang puproblemahin doon sa ngayon. Sa tingin ng prinsipe na wala muna siyang dapat ikabahala sa Fahilia, at dahil doon, alam na alam daw ng bida ano ang gagawin niya ngayon. Umalis ito sa office at pumunta sa kabilang kwarto at sinabing finally masusubukan niya na daw ito. Curious kayo anong nasa loob? Well, ito pala ay ang Teleport Magic Circle. Wow! Kinomisyon niya daw ito kay Pian para kumpletuhin. Matapos niya raw gumastos ng sobrang laking pera para ma-set up ang magic tool, ma-make sure na effective ito at stable. Finally, kumpleto na raw ang proyekto na iyon. Ayaw niya sanang ulit-ulitin, pero sobrang mahal daw talaga nun. At hindi siya makapaniwalang, may dugong businessman si Pian dahil hindi niya napansing naging regular customer na siya nito. Sila din kasi yung gumawa ng mga kwintas noon para sa slaves. Anyway, since matagal na raw siyang hindi nakauwi, susubukan niyang gamitin ito para mabisita sa kanyang pamilya. Nag-insert ito ng gem dito na tila nag-trigger para gumana ang magic crickle. Dahil tapos na naman daw siya sa work niya, sisilipan niya muna ang palasyo. Pero di pala siya mag-isa, inaya nito ang kapatid niyang mag-ready na dahil uuwi muna daw sila. Pero tila hindi nito gusto at napatanong pa nga siyang kailangan pa ba daw niyang sumama. Iyon pala ay kabago siya mag-teleport. Sabi naman ng kapatid nito na, wala naman daw siyang ginagawa diba? Isa pa teleport magic lang ito so saglit lang daw ay nandun na sila agad. Well, totoo man daw yun, meron pa ding hesitations ang prinsesa kaya tinanong siya ng bida kung ano ba daw ang problema. At sagot nitong, wala naman daw mali. Yun lang, hindi naging maganda ang pamamaalam nito sa kanyang ina kaya medyo awkward daw kung magkikita silang muli. Pero sabi ni Errol, na all the more na dapat siyang sumama para kausapin ang kanyang ina. Kaya naman na-convince na ito. Dagdag ng bida na safe naman daw ang pag-teleport. At kung may mangyayari man, ang pinaka magiging problema lang daw niya ay ang motion sickness. So mag-ready lang daw siya doon. At sa kanyang hudyat, bigla nang gumana ang teleport magic circle. Hindi pa din panatag ang kapatid nito, na tinanong kung magiging okay lang ba daw sila. Sa sobrang kaba, hindi niya napansing nasasakal niya na pala ang kapatid kaya sinabi nitong hindi siya makahinga dahil sa higpit ng yakap nito sa leeg niya. Sumigaw naman ito ng help me dahil mawawalan ata siya ng hininga dahil sa kapatid. At instantly, nakabalik na sila sa Royal Palace. Hindi ba daw at sinabi na ng prinsipe na makakarating sila doon ng safe? Anyway, inalala nito ang mga memories nilang magkapatid sa lugar na iyon ng mga bata pa sila. Nakakamiss daw ang lugar na ito at parang maiiyak pa nga ang bida. Pero humiga ito at sa isip niya, sinabing niyang, hello Royal Palace. I'm back. Niyakap nito ang damuhan at sinabing mahirap daw ang mapalayo dito. Nakakamiss ang warmth ng palasyo dahil sa Fahilia puro lamig lang daw ang meron. Winelcome naman sila dito ng yaya niya na sinabing matagal-tagal na din daw silang hindi nagkita. Sinabi nitong kinabahan daw siya na baka masira niya ang magic circle nito. Pero sagot ni Prince Errol, na hindi ba daw at napakadali lang nitong gamitin. Kahit daw 10 years old ay magagawa ito kung kakabisaduhin lang ang gagawin. Sinabi naman nitong naghihintay na daw sa loob si Lady Livana kaya't inaya niya na silang pumasok. Ang servant naman ni Kania ay sinabing, naghihintay na din daw ang nanay nitong si Finelias sa kanya. So ngayon, maghihiwalay na muna daw silang magkapatid. Sabi ni Errol na ipakita nito sa kanyang mama na yumokay naman siya sa Fahilia.
Umoo naman ito at sinabing hindi na raw siya makakataks ngayon. Sabay sabi ni Errol na, "See you later." Curious naman ang prinsipe kung okay naman daw kaya ang kanyang ina. Siguradong magiging masaya naman daw itong tinupad niya ang pangakong niyang bumisita, hindi ba? Kaya dali-dali siyang tumakbo para puntahan ito. Nakangiti naman siyang sinalubong nito at nagyakapan na nga ang mag-ina. Gulat naman ito dahil tumangkad na raw ang anak niya. Natutuwa daw siyang makitang yumokay naman ang prinsipe doon. Sinabi daw ng kapatid niya na si Laika na okay ang kalagayan nila doon. Pero iba pa din daw ang makita siya face to face. Napaisip naman siya kung sinabi din kaya ng tito niya na pamayat siya dahil sa dami ng trabaho sa pagbebenta ng papel. Well, sobrang dami daw kasi ng orders at nag-number 1 na nga ang product nila kaya busy itong mag-pack at mag-prepare ng orders. Check mo yung link sa baba at makikita mo ang best-selling product nila. Excited naman ang bida na ikwento lahat ng nangyari sa Fahilia at sinabi nitong gusto niya raw marinig ang mga istorya nito. Sa isip ng bida, sisiguraduhin niyang hindi na mababahala ang mama nito sa kanya. Habang nasa garden sila, kwinento nitong kahit na nag-snow daw sa lugar nila, makakita ka pa din daw ng mga kuneho dito na cute dito. Pero ang totoo, ang mga rabbits na tinutukoy niya ay 3M ang taas. Pero hindi niya na ito babanggitin. Marami pang mga ibinahagi si Prince Errol tungkol sa mga uri ng hayop na meron sa Fahilia at kung paano namumuhay ang mga tao doon. Sa isip nitong, magfo-focus lang siyang ikwento ang mga bagay na sa tingin niya ay makakapagpakalma sa nanay niya. Tila may parating naman sa palasyo at naramdam ito ng prinsipe. At totoo nga, habang nag-uusap silang mag-ina ay dumating ang reyna na tila nagulat na bumalik na pala ito. Hindi naman natuwa si Errol dahil dito. Iniisip nitong tigilan na niya na ang pagpapanggap na parang di niya alam dahil gumawa siya ng official notice about sa pag-uwi niya. Malamang kaya daw ito pumunta ay dahil nabasa niya iyon. Pero parang may kakaiba daw sa kanya ngayon. Kausap ng reyna si Lady Livana at sinabing siguradong nawala ang kaba nito nang makitang okay naman ang kalagayan ng anak niya at nag-agree ito. Dapat ba daw ay eye-test niya ito? So tumayo siya at tinanong kung kamusta na ang reyna. Narinig niya rin daw na okay ang kuya nitong si Jael. Sagot ng reyna na salamat sa concern. Wala naman daw masyadong ganap sa palasyo. Narinig niya raw ang sitwasyon sa teritoryo ng prinsipe at tila umo-okay na daw ang Fahilia. Kinumpirma niya kung totoo ang bali-balita. Masaya naman itong sumagot ng oo. Sobrang saya daw ng mga villagers, salamat sa papel na dinevelop nito, at tila nadismaya ito dahil sa sinabi niya. As expected daw ng bida, may kurot ang sinabi niya sa reyna. Marahil galit daw ito dahil ang prinsipe ng tinatapak-tapakan nito ay ngayon naging sanhi ng pagbagsak ng kanilang negosyo. Pero dahil marami pa naman silang exclusive products bukod sa papel, hindi naman daw siguro naging ganon kalaki ang impact nito sa kanila. Napatanong naman itong papel, meron daw siyang nabalitaan doon. Sa isip ng bida, balita. Siguradong hindi niya lang ito narinig sa iba dahil siya mismo ang may pakanan nito. Pangiti naman sumagot ito na salamat daw sa concern niya pero na-prepare niya na raw ang lahat so wala na daw magiging problema pa. Ayon naman sa reyna na bilang miyembro ng royal family, nakakatuwa daw marinig ang tungkol sa mga achievements nito. Gayunpaman, dapat ito ay palaging mag-ingat. Nagpaalam naman ito at sinabing, aalalahanan niya iyon palagi. Nakutuban na ng prinsipe na tila may bagong pinaplano ang reyna. Napansin naman daw ni Lady Livana na parang bad mood ang reyna ngayon. Sagot naman ng bida na nang merong bumabagabag dito. Sa isip ng prinsipe, hindi raw makakalimutan ang nangyaring insidente sa Fahilia. Siguradong kailangan niyang umaksyon sooner or later doon. Ano naman kaya ang next na hakbang ng reyna? At wait, hindi ba at nakakabilib ang teleport magic circle na nagawa nila? Hindi na masyado in-emphasize ang process ng ginawa nila dito at diretsyong resulta na lang agad ang ipinakita. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din at ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.